Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hands, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me the Lord to follow my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me and mold me. Use me, fill me. I give my life to the potter's hand. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me the Lord to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me and mold me. Use me, fill me. I give my life to the potter's hands. Let's open our Bible in the book of John, chapter 6. At tayo po ngayon ay magbubulay-bulay ng salita ng Diyos sa book of John, chapter 6. This is about the feeding of the 5,000 people. Alright? So, atin pong pagdinilay-nilayan ang kanyang mga salita ngayong umaga mula sa bahaging ito ng karanasan ng ating Panginoong Hesus at sa pagpapakain ng 5,000 mga tao. Alright. Verse 5, when Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Philip answered him, 8 months' wages would not buy enough bread for each and to have a bite. Another of his disciples answered, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many? Jesus said, have the people sit down. There was plenty of grass in that place, and the men sat down
about 5,000 of them. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. When they had all had enough to eat, he said to his disciples, "Gather the pieces that are left over, let nothing be wasted." So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley left over by those who have eaten. After they saw the miraculous sign that Jesus did, they began to say, "Surely this is the prophet who is to come into the world." Jesus, knowing that they intended to come and make him king by force, withdrew again to a mountain by himself. May the Lord bless His words in our hearts. Mga kapatid, ngayong pong panahonan ng COVID, ang dami nating mga narinig, nakita, ang dami nating nabalitaan na ang mga tao ay nakikipagsapalaran. Hindi bali nang mamatay sa COVID, sabi nila. Huwag lang kaming mamatay sa gutom. Kaya ang mga tao ngayon, karamihan sa mga tao ngayon ay talagang gumagawa ng paraan, makakita lang ng pagkain, huwag lang mamatay. Okay lang makakain sa mahirap na kapamaraanan, hindi tamang kapamaraanan, huwag lang kumalam ang sikmura, huwag lang maapektuhan ang aking pamilya. Ganon ang mentality ng mga tao ngayon. Pero alam niyo po ba, sa awa ng Panginoon, tayong mga mananampalataya, sino dito ang nagkukulang ng kinakain? Naranasan niyo bang naubusan ng pagkain ngayon? Hindi ano? O, di ba? Ako personally, I can testify na kahit meron pong taghirap ngayon sa atin pong hindi lamang sa bansang Pilipinas, maging sa buong mundo, marami po ang nagugutom. Tayo po, ako po, kami, hindi kami nagkukulang. Ang dami ng mga dumarating na biyaya ng Panginoon. Di ba? Kailan lang? Siguro alam niyo nabalitaan niyo siguro yung rep namin, yung freezer namin, ay hindi na magkasya yung ulam. Na? Dahil may anong tawag nun? Social amelioration fish. Yan. So, ang daming dumating na isda. At sabi pa raw Major, mayroon pang karning darating. Wala pa, hindi pa dumating. Hallelujah. Marami tayong napabalitaan sa news. Yung iba talagang parang mga hayop na nasa sa katabing kalsada na lang. Nirarasyon na ng mga taong mga dumadaan kasi naabutan sila ng lockdown doon. Wala silang makain. Araw-araw ganun yung ginagawa. Araw-araw ganun ang ginagawa. So mga kapatid, sa mga ganitong kapanahunan, nasusubok ang buhay ng isang tao. Sa madaling salita, ang tao ay nawiweigh na titimbang na mi-measure ang kanyang pagkatao kapag wala na siyang pera, kapag wala nang may lalaman sa kanyang tiyan. Alright? Pero sa pagkakataong ito natin pong pagbubulay-bulayan ng salita ng Diyos, meron pong nangyayaring karanasan during the time of Jesus Christ when He was preaching the gospel of salvation sa Israel. In many instances, ang mga tao ay talagang sinundan siya. No? 2 beses nagkaroon ng pagtitipon napakalaki. Yung una ay 5,000, yung pangalawa ay 4,000. Dito sa first miracle na ginawa ni Jesus na pagpapakain ng napakaraming tao, ang mga tao gutom na sila, hindi baling gutom, marinig lang nila, makita lang nila yung ginawa ni Jesus at yung mga sinasabi ni Jesus. Sapagkat sa palagay nila, kakaiba ang taong ito. Kakaiba ang ginagawa niya sapagkat wala pang nakakagawa ng mga ginagawa niya at yung mga sinasabi niya ay wala pang nakapagsasabi. Sabi nila, siguro ito na ang propeta. Siguro ito na ang Mesyas. Siguro ito na yung ipinangako ng Diyos na tagapagligtas ng Israel. Well,
Kaya sila, gutom na gutom, nakikinig lang sila kay amang si Jesus ay nagsasalita at tinitingnan nila si Jesus habang si Jesus ay gumagawa ng himala sa dami ng mga nagawa ni Jesus na manghang mga tao. Dumating yung point na ang tagal na ng salita ni Jesus, ang tagal na ng kanilang pakikisama kay Jesus. Umabot na ng ilang oras sa araw na yan at ang mga tao ay gutom na gutom na. Buong araw, wala silang makain. Mga kapatid, ito po yung time ng judgment. Ito yung time ng way pag-measure. Ito yung time na makita ang totoong humahanap sa Panginoon, ang totoong nais na marinig si Jesus, ang totoong mga gustong magkaroon ng ugnayan sa Diyos. Sila ang mga nakikinig. Sila ang mga naghahanap sa Panginoon. Amen. Hindi sila nawawala sa Diyos. Hindi sila nauubusan ng time sa Panginoon. Amen? Ngayon po, may technology. Sa time ng quarantine, karamihan po sa mga tao ngayon, lalo na mga kabataan ngayon, advanced sa technology. Mas mahusay pa ang mga kabataan ngayon sa technology kaysa sa mga may edad na. Alright? May internet na. Nung kapanahunan namin, wala pa internet noon. Ang mahal pa ng long distance, tatawag ka sa Maynila, mula Pangasinan, tatawag ka sa Maynila. Naku, ang mahal-mahal ng bayad. Dati, PTNT. Alam niyo yung PTNT? Telegrama pa lang. Ngayon, napakadali na lang. Parang nakikipag-usap ka na sa iyong kakilala. Nandun sa Amerika, nakikipag-usap ka na sa iba't ibang bahagi ng mundo dahil sa technology. Mga kapatid, ito ang problema ngayon. Karamihan sa mga tao ngayon, because of the technology, hindi pagkain. Because of the technology, ang mga tao nalalayo sa Panginoon. Nagkukulang sa time sa Panginoon, nagkukulang sa presensya ng Diyos. Kaya paalala ko, malaking tulong ang technology sa panahon natin ngayon. Amen? Malaking tulong ang material na bagay na kinakain natin. But, bigyan po naman natin ng time ang Panginoon sa buhay natin. Huwag tayong magkulang sa Panginoon. And so, ito po yung gustong sabihin ng Panginoon sa atin sa umagang ito. Ang title natin is about what God is expecting. Ano ba ang inaasahan ng Diyos? Sa atin, sa lahat, sa mga tao, sa panahon ngayon, ano bang inaasahan ng Diyos sa atin? Well, of course, kung anak tayo ng Panginoon, sa mga ganitong kapanahunan, tayo po ay hindi po mag-alala, bagamat ang buong mundo ay nag-aalala. Sa pera, walang trabaho, walang hanap buhay, walang makain. Nakahanda tayong tumulong pero wala tayong may tutulong. Alright? Pero tandaan po natin, iba po ang anak ng Diyos. Marami ho tayong pwedeng may tulong. Hindi lang material, pinansyal, effort, maraming bagay. So the question is, ano ang in-expect ng Diyos sa atin sa mga ganitong kapanahunan? Magpanik ba tayo? Mag-alala? Hindi makakatulong ang lahat ng ito. Ang sabi ng Panginoon, umasok ka sa iyong kwarto at mag-pray. Ang sabi ng Panginoon, dili-dilihin mo ang aking mga salita araw at gabi upang magtagumpay ka. Amen? Pagbulay-bulayan mo ang aking mga salita araw at gabi upang magtagumpay ka at giginhawa, pangako ng Diyos kay Josue. At tunay ngang nagtagumpay si Josue. So dito ngayon, sa mga spectators, sa mga nakikinig kay Jesus, habang siya ay nasa isang bundok, 5,000 na mga tao ang sumunod sa kanya at nakinig at gustong makita siya, makilala. Ito yung nagpagaling ng mga iba't ibang uri ng mga sakit. Ito yung taong nagpalayas ng mga masasamang espiritu. Ito yung taong bumuhay ng patay. What God is expecting in us? Number 1, God is expecting everyone. God is expecting believers, not
spectators. Kung ang mga taong ito na sumunod kay Jesus, gusto lang makita ang ginawa ni Jesus, gusto lang marinig ang mga sinasabi ni Jesus sapagkat narinig nilang si Jesus, ito siya, ito siya, ito siya. Para sa atin naman po, ano si Jesus? Sino si Jesus? Ano tayo? God is expecting believers, not spectators. Iba yung believers, iba yung naniniwala kaysa doon sa mga spectators lang. Yung mga nakikinig o nakikipanood, di ba? Ang dating tuloy dito ngayon kay Jesus, siya ay mistulang isang napakasikat na artista. Di ba? Pag dumating si Richard Gomez, si Richard Gomez nandyan. Baka mamaya pupunta si Presidente Duterte, si President, pupunta dito, manonood tayo, pupunta tayo. Kahit sino-sino yung mga kilalang mga personalidad, ang mga tao nagdadagsaan, lalo na sa panahon ngayon. At then yung ating paboritong Koreano, sino yun? Ang dami, hindi ko nakilala kung sino yung mga paboritong Koreano ng mga kabataan ngayon. Pupunta at magsisigawan at magkakandamatayan pa ang mga kabataan. Sa panahon ngayon at panahon ni Jesus ay wala pong pagkakaiba. Karamihan sa mga tao noong panahon ni Jesus, gusto lang nilang marinig si Jesus. Ang gaganda ng mga sinasabi ni Jesus Gusto lang nilang makita si Jesus sapagkat ito pala. Lalo ngayon, ito siya, ang galing kumanta niya, ang galing mag-arte, ang galing magdrama niya. Pupunta sa lugar na ito, sa gym, punta tayo, tingnan natin. Ganon ang mga tao ngayon. But God expect everyone to become believers, not spectators. Nais ng Diyos na manalig ang bawat isa. Ginawa at nangyayari ang lahat ng ito. Ginawa ng Panginoong Yesus upang ang lahat ng makakarinig, ang lahat ng makakaalam ay manalig sa Kanya na siya ang bugtong na anak ng Diyos, na siyang sinuko ng Diyos mula sa langit upang maging tao sa lupa at ng panaligan, upang paniwalaan ng lahat ng tao at ang bawat isa ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So si Jesus lang po talaga ang pag-asa ng mga tao ngayon. Ang problema, hindi po pag-asa si Jesus karamihan sa mga tao ngayon. Pera, walang ilalaman sa tiyan. Ang mga tao ngayon ay naghihirap. Lalo pang maghihirap. Hindi lang sa COVID, sapagkat naubusan na ng pera. Pangalawa, God actually would like to expect from us to become followers, not mockers. Alright? Inaasahan po ng Diyos sa bawat isa sa mga tao na maging mananampalataya, hindi magiging spectators lang. Pangalawa, inaasahan ng Diyos to become the followers, not mockers. Nakasunod, hindi mockers. Nangalipusta or nanunuya. Alright? Bakit? Pagkatapos mapakain ni Jesus ang 5,000 ito, sa isang instance pa, pagkatapos mapakain ni Jesus ang 4,000, 2 beses, si Jesus nagpakain so a total of 9,000. Parang amelioration lang, no? May nabalitaan tayo. Doon sa isang barangay, nakatanggap ng amelioration fund. Doon sa kapilang barangay, nakatanggap ng amelioration fund, 2. Nabalitaan natin yon. Grabe, no? Mga tao. Sabagay, hindi naman yayaman yung ganun no? Kasi, magkano lang naman, maliit lang halaga. Pero gayon pa man, nais po ng Panginoon na talagang maging tagasunod ang mga tao. Napakain ni Jesus ang 9,000 ng mga tao. Sabi na ba nila kasulatan, busog na busog sila. May nasobra pa. Dito sa 5,000, may nasobra. 12 basket. 12 basket. Na hindi yung basket na kagaya ng malilit na basket. Mahalaking basket. Saan kaya nila kinuha yung basket, no? Ang dinala lang ng bata, 5 tinapay at 2 isda. Well, anyway, ang kailangan natin malaman dito ay paano nangyaring napakain ni Jesus ang 5,000 mga tao on that instant.
Noong time din na yon, isang kagilagilalas, hindi mo lubos maisip yung 5,000 mapakain, napakadami. Samantalang, sa barangay lang nga wala pang 5,000 Pahirapan na ang distribution ng amelioration. Yung iba, hindi pa nakakatanggap. O, di ba? Bratong, hindi ka pa rin nakatanggap. O, wala pa rin hanggang ngayon. Praise the Lord, buhay ka pa rin. At ang iyong anak, hallelujah. Kakaon man Japon So dito po, gustong i-emphasize ng ating Panginoong Yesus, etong mga 5,000 nakakain, asaan na sila? Pagkatapos makakain, sunod pa rin sila ng sunod kay Jesus. Sunod pa rin sila ng sunod kay Jesus. Kung titingnan po natin yung ministry ni Jesus, nag-start siya ng 30 years old, hanggang 33, ika-33 years niya, more or less, siya po ay naipako na sa cross. Siguro during first or second year ng kanyang ministry ni Jesus, the first and second year ng kanyang ministry, nagpakain si Jesus ng 5,000. The following year, asaan ang 5,000 ito? Nasaan ang 5,000 ito? Anong isinisigaw nila? Ipako siya sa krus. Di ba? Yun ang sigaw nila. Ipako sa krus. Bakit? Sapagkat nasulsulan sila ng mga masasama na kaisipan laban kay Jesus. Sapagkat hindi nila lubusang nakilala si Jesus, sapagkat hindi sila talaga sumusunod kay Jesus. Dito sa verse 26, ito po sinabi ni Jesus, sabi niya, Jesus answered, I tell you the truth, you are looking for me, not because you saw miraculous signs, but because you ate the loaves and had your fill. Sabi ni Jesus, hindi nyo ako hinanap sapagkat nakita nyo ang mga milagrong mga ginagawa ko, kundi dahil sa napusog ang inyong mga tiyan. Talagang diretsahang sinabi ni Jesus sa mga tao. Napaka-materialistic nyo. Pero gusto ko, sabi ng Panginoon, ng mga sumusunod sa akin dapat, yung naniniwala sa akin, yung ako ay kilalaning Mesyas na tagapagligtas ng Israel, suko ng Ama. Kapagkat sabi nga ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. And so, God expecting followers, not mockers. The following year, sabi nila, ipako siya sa cross. Ipako siya sa cross. Asaan nung 5,000 napakain? Asaan pa yung 4,000 napakain? The total of 9,000 lahat. Saan? Anong sinabi nila? Ipako siya sa cross. Mga kapatid, sana po, bawat isa sa atin ngayon, hanggang kamatayan, dalahin natin ang atin pong pagiging tagasunod ni Jesus. Amen? Dalahin natin ang ating pagiging anak ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Hindi tayo manlulupaypay, hindi tayo maliligaw, hindi tayo mawawala, kahit na ang tao ay pagsasabihan tayo ng iba't ibang uri ng masamang wala namang katotohanan, kahit tayo ay kanilang pagbibintangan ng hindi naman, wala namang katotohanan, kahit ang tao ay gumagawa laban sa atin, tandaan natin, ginawa ho ito sa ating Panginoong Yesus, at sigurado tayo, gagawin din po sa atin yan. Si Jesus nang gumawa ng himala, nagpakain sa maraming tao, nagpabuhay ng mga patay, at nagpalayas ng mga iba't ibang mga espiritu na masasama. Sinabi nilang, ipako siya sa cross. They are not really the children of God. Because they are not the followers of Jesus. Ipahayag na po natin. Tayo po ba dito ay mga tagasunod ni Jesus? Ilapas na natin ipahayag. Isigaw natin, kahit kayo pong mga nasa inyong mga kanyang bahay, ipahayag natin, tayo po bang lahat ay mga tagasunod ni Jesus? Yes. Sabihin natin, I am a child of God. Ulitin natin, that's a declaration. I am a child of God. Walang magagawa ang kaaway laban sa akin. Ganoon po ang ating katayuan bilang mga anak ng Diyos.
God is expecting followers, not mockers. Thirdly, God is expecting, and the final one, decision, not option. Sinong susundan natin? Tao? Officer? Papalit-palit po ang officer, papalit-palit po ang tao. May papanganak, mamamatay. Papanganak, mamamatay. Matatransfer sina Major Sinisiro sa Iloilo. Alis din naman ho kami. Hindi kami magtatagal dito. 5 years, 10 years. Alis din kami. Magre-retire kami, 6 years more to go. Pero ang mananatili po, si Jesus. Sapagkat siya ay pangwalang hanggan. Kaya, kailangan ho natin mag-decide ngayon. I am not a follower of Major Sinisiro or of anyone, but I am a follower of Jesus Christ. And that is my decision. Are you sure? I'm sure. Push the button. Mga kapatid, ito pong nangyayari sa ating kapanahunan ngayon, pinahintulutan ng Panginoon para talagang mapatunayan ng Diyos sino ba talaga yung susunod sa Kanya. Sino ba talaga yung nagdi-decide na hanapin at piliin siya. Kasi karamihan po ngayon, kontento na sa kanilang mga bahay. Pero kinakatok pa niya ng Panginoon, anak, mag-pray ka naman. Anak, hanapin mo naman ako. Magbasa ka naman ng iyong mga salita ko. Basahin mo yung Bible. Yung talagang hindi nakikinig sa Panginoon, wala lang, deadma lang. Pero may puso, yung mga talagang may Diyos sa kanilang buhay, at higit sa lahat, may relasyon sapagkat sila po ay nag-decide. Hindi lang nila option ng Diyos. They decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Hanggang kamatayan. Kaya nga po, kahit lilipat kami dito, maatili kayo dito. Sapagkat pare-pareho lang kayo. Pare-pareho lang tayo. Naglilingkod sa Panginoon. And we'll just pray na lahat po na mangyayari sa buhay natin ay naayon lamang sa kalooban ng Diyos. So, that is what God is expecting. Maging sa mga taong ito na pinakain ni Jesus, 5,000 tao. Grabe, ang gandang karanasan. Kung tayo kaya nung time na yon, no? Kung tayo kaya nandun sa time na yon ni Jesus na nagpapakain siya ng 5,000, kasama tayo dun sa mga taong yon. Natutuwa ang Panginoon. Bakit? Tayo ay mga tinatawag na believers ni Jesus. Tayo ay mga tinatawag na follower ni Jesus. Tayo po ang tinatawag na nagdesisyon, nagpasya, na talagang sundin si Jesus. No matter what, walang pera, hala ng Panginoon dyan, walang makain. Pero ulitin ko po, hindi po pinahintulutan ng Diyos na mauubusan tayo ng pera. Hindi po pinahintulutan ng Diyos na mauubusan tayo ng pagkain. Ang Diyos ang gagawa ng paraan para sa atin, sapagkat anak tayo ng Diyos. Kung ang mga mayayaman ay sagana sa pagkain at ang kanilang pamilya, of course, naging sagana sa pagkain, hindi nila pahintulutan ang kanilang pamilya na maubusan, mawala ng pagkain. Ano pa kaya ang Diyos? Sapagkat ang Diyos ang lumikha sa atin, Kanya tayo, pag-aari niya tayo, anak tayo, gagawin ng Panginoon ang nararapat para sa atin. He will not just chastise us because of our sins. He will love us forevermore. Tayo po sa mandaling manalangin. Lord, salamat sapagkat magiging sa ganitong pagkakataon, Panginoon, ay tunay na meron pong napakagandang mensahe mula sa iyong mga salita na amin pong maririnig at patuloy namin mapagbulay-bulayan. At ito, Panginoong Diyos, ay nagbabadya sa amin ng relasyon, ng aming katatagan, ng aming patuloy na pagsunod sa inyo. Dalangin ko po, Panginoon, pagpalain niyo po ang iyong mga salita sa aming mga puso. Ikaw, O Diyos, ang isang tunay na kumilos sa bawat sa amin. Bless niyo kami, Panginoon, kahit sa oras na ito. Pagpalain niyo po ang mga nandirito. Pagpalain niyo po ang mga nasa kanilang mga tahanan na nakikinig sumasama sa amin sa live worship na ito through Facebook. O God, bless every one of us. Thank you, Lord, sapagkat nakita namin ngayon
kung paanong pinakain niyo po ang walang makain na 5,000 sumasama sa iyo, kami, Panginoon, ay higit niyo pong pakakainin. At hindi niyo kami hahayaan na maubusan sapagkat mahal niyo kami. Thank you, Lord. Thank you, God. Bless your word sa aming mga puso. At salamat, Lord, sa aming presensya, sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.